Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang mga ugali ng babaeng marunong mag-appreciate at magpasalamat na siyang nagpapababa ng pride at nagpapasaya sa isang lalaki. So ladies, kung nakaka-relate ka at gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So, umpisahan na natin sa number 1. Ito yung hindi niya binabalewala ang mga maliliit na effort. Napapansin niya kahit mga ordinaryong mga bagay na ginagawa ng lalaki. Hindi kailangang malaki ang gawin mo para magkaroon ito ng halaga sa akin. Ganun yung mensahe eh. So kapag ganyan, nakakaramdam ang lalaki ng quiet satisfaction. Yung saya na hindi na kailangang ipagsigawan. Number 2, hindi siya nagiging demanding habang tumatanggap. Kapag may natanggap siya, hindi agad sinusundan ng mas mataas na expectations. Pwede niyang sabihin sa lalaki, mahal, hindi ko sinusukat ang pagmamahal mo sa dami ng kaya mong ibigay. Ang mararamdaman ng lalaki, nabawasan ang pressure na kailangan niyang patunayan palagi sa sarili niya. Number 3, eto yung ipinapakita niyang ginagamit at pinapahalagahan niya ang ibinibigay sa kanya. Hindi lang basta isinasantabi o kinakalimutan ang mga bagay na pinag-iisipan o ibinibigay ng lalaki. Kapag ganoon, ang mararamdaman ng lalaki, nagbibigay ito ng fulfillment dahil nakikita niyang naging meaningful ang ginawa niya. Number 4, hindi niya inaangkin na parang obligasyon ng lalaki ang lahat. Hindi naman automatic na itinuturing niyang entitlement ang tulong, regalo, o ang pag-aalaga. Sa halip, sabihin mo sa lalaki, alam kong choice mo rin gawin ito para sa akin. Salamat. O di ba? Ang impact nito sa lalaki, mas nararamdaman ng lalaki na kusang loob ang pagbibigay niya. Hindi yung sapilitan. Number 5, hindi niya ginagawang invisible ang consistent na kabutihan. Kahit paulit-ulit ng ginagawa ng lalaki, hindi pa rin nawawala ang appreciation niya. Sa halip, sabihin ito sa kanya, hindi ako nasanay ng sobra para makalimutan ang halaga nito. So kapag ganyan, talagang makakaramdam ng lalaki na napapanatili niya ang sense of significance sa relasyon. Number 6, hindi niya ginagamit ang paghahambing para humingi ng mas higit pa. Hindi niya ikinukumpara ang ginagawa ng partner sa ginagawa ng ibang lalaki. So hindi siya nagkakaroon ng pagkukumpara. Kapag ganito, mas kaunti ang defensiveness, mas nagiging marami ang genuine na desire na mag-provide, magbigay, kasi walang pagkukumpara sa mga ginagawa niya. Number 7, hindi niya sinisira ang magandang moment sa paghahanap ng mga kulang. So kapag may magandang ginawa ang lalaki, hindi niya agad binabaling ang atensyon sa hindi pa nagagawa. So para sa lalaki, nakakaramdam siya ng emotional safety. Hindi yung bawat effort niya o ginagawa niya ay parang dumadaan lagi sa pagsusuri o evaluation, di ba? Yung para bang kapag may ginagawa siya ay parang dumadaan sa mga mata ng mga mapanghusga na mga tingin. Number 8, na ibabalik niya ang effort sa ibang mga pagkakataon. Ang appreciation niya ay hindi puro pagtanggap. May natural
na pagbabalik o reciprocity. Sa ganito, hindi one way ang pag-aalaga sa relasyon na ito. Kapag ganoon, nakakaramdam ang lalaki ng partnership, hindi yung pagiging provider ng lahat ng emotional na labor. Number 9, pinoprotektahan niya ang dignity ng lalaki kapag may ibang tao. Ito yung hindi niya ginagawang katatawanan o ipinapahiya ang partner para lamang makakuha ng reaksyon mula sa iba. Ang mensahe or punto dito, mahalaga sa akin ang respeto mo kahit may audience o may mga taong ibang nakatingin. So kapag ganoon, tumataas yung trust at respeto ng lalaki sa babaeng partner niya. Number 10, hindi niya ginagamit ang dating kabutihan bilang permanenteng utang o parang ito yung tinatawag na utang na loob. Hindi iniipon ang mga ginagawa ng lalaki para magamit sa bawat argumento. Kung meron kayong mga away, ay dito mo inilalabas yung mga alam mo na ikaw ang mananalo sa lalaki. At kapag ganyan, mas nagiging open at generous ang lalaki dahil hindi niya kailangang protektahan lagi ang sarili niya. Number 11, marunong siyang mag-adjust kapag alam niyang may pinagdadaanan ang lalaki. Kapag nakikita niyang pagod at loaded na ang lalaki, hindi niya dinadagdagan ang mga emotional demands. Kasi nakikita mo na meron ding limitasyon ang lalaki. Nagbibigay ito ng relief at pakiramdam na naiintindihan mo siya. Number 12, ito yung hindi niya ginagawang kompetisyon ang pagbibigay. Ito yung hindi niya kinukuwenta kung sino ang mas maraming naiambag, ginawa o malaki ang ginastos. Hindi naman na labanan ito kung sino ang laging mas malaki ang naiaambag, mas marami ang nagagawa, okay? Kapag ganoon, nawawala ang pressure na kailangang patunayan lagi sa mga bawat na ibibigay. So, ayan po mga karelasyon, ang mga ugali ng babae na marunong magpasalamat. Siyempre, sa part ng lalaki, kapag nagagawa mo yan sa kanya, nagiging dahilan yan para mas ibababa ang kanyang pride, okay? Siyempre, dahil dito, mas na-appreciate din ng lalaki ang mga ganitong mga pakikitungo mo sa kanya. Kapag ganito lagi, siyempre mas magiging maunlad, mas magiging matatag, mas magiging malalim pa yung pundasyon ng relasyon ninyo.